May foreshadowing para sa Void Century na nilabas ni Oda sa recent chapter. Bale, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1123. At para umpisahan nga itong topic natin, syempre unahin na natin itong naging unang scene. Nakita nga natin na nahimatay na ang lahat ng Marines dahil sa haki na nilabas ng ancient robot, including itong mga Vice Admirals. Ang pinakakapansin-pansin nga sa scene na to si Seraphim Hancock. Hindi nga siya nahimatay sa haki ni Joy Boy. Kaya naman dito nga tayo mapapatanong kung gaano ba talaga kalakas itong mga Seraphim. Dahil imagine guys bata pa nga itong mga Seraphim na to at yung potensyal nga nila napakataas. Sumasabay nga sila sa mga Emperor sa labanan. Gaya ng nakita natin na paglaban nila kila Blackbeard at sa Straw Hat Pirates. Kaya naman kung ganitong bata pa lang sila hindi na sila mapatumba ng pinakamalakas na haki ni Joy Boy, what more kung tatanda pa sila, 'di ba? So sa tingin ko rin naman dito papunta yung setup sa kanila. Since ine-emphasize nga na bata pa lang daw sila, meaning may potential talaga silang maging adult. Sa sumunod na panel nga dito na natin nakita yung pagpapasalamat ni Luffy sa ancient robot. So although nakita nga nating nagkasiyahan na itong mga giants sa matagumpay nilang pag-alis sa Egghead Island, kung matatandaan nyo nga yung nabanggit ko sa mga recent videos natin, in July nga ni-reveal ng isang editor ni Oda na meron pa daw twist na magaganap sa pagtatapos ng arc na to. At dahil nga sa ang huling scene ng ancient robot kaharap niya itong siguro si Saturn, ay suspect na related sa kanila yung twist na tinutukoy netong editor ni Oda. Ngayon mapunta naman tayo sa nangyaring flashback ni Vegapunk. So ito ngang pagtutuklas nila na meron palang traitor sa isa sa mga satellites, nakakatuwa nga na ang unang pinaghinalaan ni Vegapunk si Lilith. Since oo nga naman, nagme-make sense dahil gawa nga si Lilith sa evilness. Pero dito nga natin napatunayan na mas malala pala ang greed kesa sa evilness. Hindi kaya double meaning ito sa nangyaring Void Century? Yung pagka-greed din kaya ang tumulak kay Imsama para kalabanin ang Ancient Kingdom 800 years ago? At speaking of Void Century, ang isang malaking hint pa nga na ibinigay ni Oda sa chapter na to na maaaring reference para sa mga susunod pang arcs, itong pagbabanggit ni Vegapunk na kailangan daw nilang mailigtas itong Cloud Loft technology nila. Sa mga hindi nakakaalam, ito nga yung ginagamit nila Vegapunk para mag-hold sa Punk Records. Ito nga rin yung pinagkakatuwaan ng Straw Hat Pirates nung una silang lumapag sa isla na to. Bali malaking tulong nga daw ito para sa humanity kung sakali man at magkaroon na ng Great Flood. So bakit ko ba nasabing isang hint ito para sa mga future arcs? Dahil dito nga tayo magkaka-idea na yung ganitong technology na paggawa ng island cloud similar sa Skypiea, ito rin kaya yung technology na ginawa rin noon para mailigtas ang mga tao 800 years ago sa nangyaring Great Flood. Kung iisipin nga natin possible. Dahil base nga kay Whitebeard as per Marco, yung mga Lunarian daw originally na nakatira sa itaas ng Red Line. Hindi kaya dito talaga nakatira noon ang lahat ng mga race na may pakpak, at dahil sa pag-atake sa kanila ng world government at para na rin mailigtas ang mga tao sa Ancient Kingdom, dito na nila ginamit itong similar sa Cloud Loft technology. Ito kaya yung rason kaya nag-e-exist ngayon itong mga Sky Island sa White Sea? Bali para sa inyo ba? Possible kaya itong idea na similar lang sa Cloud Loft technology ang ginamit 800 years ago para sa mga Sky Island na nag-e-exist ngayon? Kung ano nga yung thoughts nyo dito, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Sa part naman ng pagre-reveal na binura pala nila Vegapunk yung memories nila sa loob ng 2 weeks, this explains nga yung mga ipinagtataka natin all throughout sa arc na to. Gaya na lang netong pagre-reveal ni Vegapunk sa announcement niya na alam daw niya na si York ang traitor. Pero nung time nga na ni-reveal na ni York na siya ang traitor, nakita natin yung pagkagulat sa mukha ni Vegapunk. So ang explanation pala dito dahil sa nung oras na to burado na yung alaala ni Vegapunk ng 2 weeks. Kaya wala siyang idea kung si York ba talaga ang traitor. Similar nga dito ito ring pagtataka nila Shaka sa mga early chapters ng arc na to. Kung sino daw ba ang traitor na nag-uutos sa mga Seraphim na atakihin sila kasama
masama ang Straw Hat Pirates. Pero nung time nga na lumabas yung recording nila, may idea na sila kung sino yung traitor. Bukod pa dyan, ito ring pagsisigurado ni Shaka sa pagtawag niya kay Dragon na talagang mamamatay na siya. Ang ugat pala neto dahil sa ito pala yung iniwan niyang mensahe mismo para sa sarili niya. Anyway, overall nga masasabi kong parang clearing chapter itong chapter na to. Kumbaga merong konting update sa aftermath ng pagkatalo ng mga Gorosei. Pero yung buong chapter nga patungkol sa paglilinaw ng mga plot holes sa buong motion na ginawang setup ni Vegapunk para sa arc na to. At dahil nga sa technically hindi si Luffy ang nakatalo sa mga Gorosei bagkos yung ancient robot sa pamamagitan ng haki ni Joy Boy, mahahalin tulad ko nga itong Egghead Island arc sa Zoo arc. Bakit? Dahil similar nga itong dalawang arc na to na comrade ni Joy Boy ang nakatalo sa mga main villain. Sa Zoo arc nga si Zunisha nung matalo niya si Jack at ngayon si Emmet na napauwi niya naman itong mga Gorosei. Similar nga rin ang nilalaman itong dalawang arc na to. Dahil during Zoo arc nga dito natin nalaman yung buong context ng patungkol sa mga road poneglyphs at kung paano ba makakapunta ang Straw Hat Pirates sa Laugh Tale sa pamamagitan ng mga poneglyphs na to. Sa Egghead Island arc naman marami ring information na ibinato, lalo na yung mahalagang information patungkol kay Joy Boy at sa Void Century. Kaya naman kung susundan nga natin yung pattern ng Zoo arc, ang kasunod nga neto yung Whole Cake Island arc na. Pagtapos Reverie arc at finally yung Wano arc. So itong apat na arc nga na to yung naging 4 Emperor Saga. Ngayong final saga naman kung susundan nga natin yung pattern ng 4 Emperor Saga magiging Egghead Island arc katapat ng Zoo arc. Yung rason nga yung nabanggit ko kanina. Itong parating naman na Elbaf arc katapat naman itong Whole Cake Island arc, which is sobrang nagfi-fit since may connection nga rin si Big Mom sa Elbaf. Itong Road to Laugh Tale arc naman katapat netong Reverie arc, which is nagfi-fit din, knowing na maikli lang ang Reverie arc at siguradong maikli nga rin itong pagpunta ng Straw Hat Pirates sa Laugh Tale since information nga lang yung igagather nila dito unless may mamuong labanan. At finally yung Final War arc nakakalabanin na ng Straw Hat Pirates itong si Insama at ang World Government. Ang katapat naman neto ito ng Wano arc. So ito nga yung prediction natin para sa mga susunod pang arcs para sa final saga. Anyway, bago nga matapos itong video na to, napansin ko nga na halos 50% sa inyo hindi pa pinipindot yung subscribe button. Grabe naman kayo. At dahil malapit na nga yung birthday ko, pwede bang birthday gift nyo na sa akin yan? Yes guys, pindutin mo na nga yung subscribe button at huwag ka nang mahiya. Wala naman yung bayad, kaya pindutin mo na yan. Bale, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1123. So yun lang, peace!